I'm so happy. 6th vlog already. Thank you so much for supporting, subscribing. Yes, and for commenting always below and for liking the video. So maraming salamat. It only makes me so encouraged pa to post more videos for all of you. This time around, babalik ako sa jail kung saan ako na-detain for nearly 5 years. And madaming tao would be like, ba't mo babalik at, lugar or yung time na kung saan ang dark-dark ng buhay mo? Well, kasi it makes you appreciate the bright side of life. Like, because if you don't remember the past, how will you enjoy the present, diba? So, if you don't know sadness, then how will you, be grateful for the happiness? Gets niyo ba? So, babalik ako doon just to say thank you. So, Sister Rose sent a lot of bread from RFM. Normally, she sends this out every 15th and 30th. And this time around, ako yung magdadala. Noon, nasa loob lang ako, nakatingin sa labas. Pagdating ng donations, nakatingin ako, hoping to God na masasama na ako sa kotse. Pero this time around, ako na yung nasa kotse. And, being a bridge from our donors to the jail. So, nakakatuwa lang. And makita ko yung facility ulit. Makita nyo din kung saan ako nakatingin palagi sa mga windows. Enjoy this episode and you'll learn a couple of things about jail life, lalo na sa mga naiwan sa loob. Enjoy! I hope you also get encouraged to donate because I can be a bridge to all of the jails in the Philippines. I want to visit all of them if possible, yung mga female dorms. And, if you can make them a little bit happier in a sad place, that would be great. So, check this video! Good morning. I'm gonna go to BCJ today, the jail that I came from. And then there's a girl who has her birthday today. I'm going to be bringing her food as promised. Thank you, Sister Rose. These are breads from RFM and these are donations. Well, their donation. Now that I'm out, I'm going to drop them off to the jail and also give my friends some food. Thank you, Sister Rose. They're actually divided already. And the male dorm will also get, because they have 1,000+ PDLs while females have around 100+. Such a big difference. You will make a lot of PDLs full. Grabe, we're already sweating. We're not even done yet. I mean, we're already sweating. We haven't even left yet. May processor. Inside, outside, customs, Linoleum. This is for the flooring of the cells. Yes. I actually learned the linoleum only there. Pero parang ganon. I only know about tiles, wood. Yeah, at least you can change the color of your flooring all the time. As they place this, they cover the CR doors. They place it on top of the tables para it all looks the same. So I got 20 yards for unit 30. As promised. Mahirap yung, makulong ka, tapos pag mo, wala na. Diba na? Oo, madaming ganun. Konti lang yung talagang dedicated na maghihintay para sa'yo. Ang hirap pa isipin, no? Yung lalaki yung may sablay. Diba? Kung may nakulong kang asawa, hintayin mo? Sino ako? Hindi, yung katabi mo. Ano ba naman kayo nakapa? Tinatanong mo kung saan tayo pupunta. Sabi ko sa China. Wala mo sa Pakistan. Naloko mo talaga ako,
like pagpasok ng mga lalaki or ng babae, sinasabihan nila yung partner nila na huwag na silang like magpaabot or dumalaw, parang kalimutan na lang sila kasi pabigat sila, may ganun. Parang ganun din yung nasa ano ko, sa loobin. Pero mali yun. Pero siyempre, nabawa ako na sa loob, tapos yung, alam mo naman na may mga bata, siyempre, yung oras kawawa naman yung naiiwan. Once a week mo lang naman silang ibibigay sa mami, sa lola, ganun. Pero kung hirap? Dapat supportado pa rin yung naiwan sa kulungan. Pag nasa loob ka, gugustuhin mo din na may dumadalaw sa'yo at sumusuporta sa'yo. Kasi nakakalungkot. Yes. Ay, alam mo ba, nangyayari sa loob? Nangyayari, di ba, nandun ka, lonely ka, lalaki ka, tapos yung mga bakla dun. What? Oo. Hindi ako hindi sa gano'n. Madami nagsasabi noon, Noel. Pero dahil you're so sad and lonely, wala na lang, hi, Papa! Kasi kahit nga nasa labas ako, nabawa, tulad nito, normal, hindi ko naranasan yung gano'n. Sobrang lungkot ko nga na hindi ko nakikita yung mga anak ko Irritable ako. Sa totoo lang, gusto ko na umuwi. Paano may ECQ, EQ, Kaya nga IQ, banana Q. Gunggong! Pero nakikita ko yung mga asawa nila dumadalaw dun sa lalaki. Oo. Grabe, nakikita ko yung hirap ng mga babae, dala-dala pa yung mga bata. Yung ibang mga bata ayaw magpaiwan, iyak nang iyak dun sa labas. Nakakaawa yung mga anak. Para lang madalaw yung asawa na sa loob. Tapos makikita mo yung babae, yung asawa nga, parang hindi naman miduhan yung itsura. Dahil iniisip lang yung asawa na sa loob. Yun ang, kumbaga, parang nakakaawa isipin. Kung mag-alala, hindi mo ma-experience yun, Noel. Kalukuhan mo. Ang dahil kang pinoproblema, hindi mangyayari yun sa'yo. Natapos na sa akin yung problemang yun. Kakaawa talaga, Noel. Talaga. Kasi may mga times na 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. Yung iba nga maabot na doon, may nakakausap ko doon sa lalaki, maabot na 10 taon, ang baba lang ng kaso. Oo, hindi yung mga nanineglect. Kunyari, mga... Tapos yung iba, wala lang pampiyansa. Oo, walang maasikaso. Oo, hindi nadadalaw ng pamilya. Pero yung, if ever, mahatulan sila 6 months lang or 1, di ba? Basta short term lang. Pero yung tagal nila sa loob, sobrang tagal. Parang life sentence na. Kaya dapat talaga sinusuportahan. Hindi nineglect. Like, walang sense yung magsasacrifice ka na, sabihin mo dun sa asawa mo, huwag mo na akong puntahan. Pero kung ako, asawa ko nasa loob, gagawin ko talaga lahat. Siyempre pag sa lalaki, magagawa mo yun kasi kaya mo namang gawin mo trabaho. Hindi ka umbahay Ay hindi ko nga nagawa ngayon Kahit text lang wala Doon sa female dorm. Oo, ang dami magaganda, ang babata pa. Sayang, no? Kaya nga. Mga 21, fresh na fresh ka na. Pero wala mga asawa. Walang permanent. Mahirap naman yun. Or, hindi, merong asawa, pero parang... Iba na rin. Mga ganun, or nakulong yung asawa, so pareho silang nakakulong. Ang daming chicks doon. Oo. Ang cute-cute pa ng iba, mga bata. Mukha lang bata, pero may mga bata na yun. Sayang. Kaya nga, sinasabi ko sa kanila din. Yung maganda pa yung future nila, mag-aral sila. Like TESDA or like yung sa ALS. Diba may TESDA doon? Yes. Tapos binibigyan ka nila ng, ng mga 1-month course and then meron kang certificate. Siyempre, magagamit mo yun paglabas. Mag-graduate ka pa ng ALS, pwede ka mag-grade school, high school, kulang na lang college diba? Tapos meron doon yung mga masahe classes. Buti ginagawa nila ng ganun yun, para pag lumabas, makakahanap sila ng trabaho. Hindi, dapat talaga constant learning para paglabas mo, mas ka na, equipped. Kasi ang problema pag labas nila, barkada ulit dahil hindi na alam kung saan sila titira or dun sa location na kung saan sila nahuli, dun pa naman yung mainit, like nandun yung
katulad ng mga lalaki, nakita illegal ko doon, pabalik-balik lang eh. Yeah, kasi yung environment nila, the same. Hindi nila alam kung saan pupunta. Pero, kung makakuha sila ng certificate or parang maingani sila magtrabaho talaga, sumama dun sa good influence na tao, dun magiging okay yung buhay nila. Ang dami po balik-balik talaga, sayang. Iba sanay na, parang nag-ano na lang, what they call it, what you call this? They're just vacationing, parang babakasyon. Tapos babalik din. Alam mo yun, yung lumaya siya, celebration, 2 months later, bumalik na naman, lalaya. Naunahan pa ako Meron ako na-experience na 4 times, 3 times, labas-pasok. Parang, paano sila nakakalabas? Ibig sabihin, light lang yung oo, light lang. Siguro mga theft. Nag-plea bargaining sa nakalabas. Or nag-dismiss dahil yung nagsampa ng kaso, hindi na pupunta. Ganon. Yun ang sad part, mabalik. Isipin mo pag nasa loob, walang dumadalaw sa'yo. Gaano lang karami yung kakainin mo? Konti lang. Kailangan mo dumiskarte para magkapera ka. Yung siniserve nila. Oo, like upo. Tapos ang dami kong sabaw. Oo, konti-konti lang talaga. Para sa lalaki, sobrang kulang yun. Kasi syempre kailangan nila ng karne, yung madaming, yung konti lang din ng rice. Diba? Siguro nakakain lang sila ng maraming na ulam nung nagdala kami ng sako-sakong itlog doon. Hindi din, well, kasi yun, binabudget din yun. Hindi naman isang araw lang yun. Diba? Kumbaga may budget talaga doon sa araw-araw na yun kung gaano. Oo, like, siguro dadagdagan nila, pero hindi naman nila ubusin ng isang araw yun. So to everyone out there, you know how it is. It's so hard, like, to be a prisoner. And food is so little. So if you guys wanna donate, let me know. So if you're, responsible, may extra skill ka, like nagluluto ka, nagtuturo ka, ganyan, bibigyan ka ng mas magandang posisyon na mas nakakalakad ka kung saan-saan. Tapos, napagbibigyan yung konting mga, request mo. Maganda talaga maging trusty. Diba sa loob, gumagawa ako ng beads. Ako yung leader nun. So, nakakapag-ibot-ibot ako kasi syempre, napakita ko yung mga designs sa mga tao, tinuturuan ko sila paano gawin yun. So, nakapunta ko sa ibang selda. Maganda talaga kung active ka. Hindi ka pwede yung nakahiga lang, wala nang buhay ka. Pero may mga ganun talaga doon. Meron, no? Talaga? My gosh, parang batang-bata. Mukha na siyang matanda dahil sa sobrang depress-depressan. Tapos, matanong ko yung age, medyo kulay, mas bata mo pala sa akin. Alam mo yun, yung nakahiga lang, tapos kunyari may activity, sabi niya may arthritis siya, lahat na ng sakit, sabi niya, ginarte talaga. Diba, galaw-galaw, baka pumanaw. Tapos iyak ko sila, parang kinuwawa sila. Para naman sa kabutihan nila yun. Na mag-workout. Like mag-workout, my gosh, biglang lahat sila may sakit. Hindi naman lahat. Pero biglang may diarrhea daw, may sakit pang ulo. Pero, pag gusto nila yung activity, like, kunyari may gift-giving, unahan. Naku, nasa unahan sila. Sila yung mismo nasa first in line. Kanina, hindi mo kaya nga gumalaw. Ngayon, tumakbo ka dun sa, dun sa gift-giving. Galing talaga, Dapat nibo ka talaga dun. Sa labas ng jail, madami na akong friendships. O yung mga kids na nagtitiktok, diba? Tapos yung mga kapitbahay na palagi kumakanta or nagbibenta ng, ng mga cheese sticks, ganon. Nasa baba lang sila. Tinitingnan ko lang sila. Pero yung mga kids, yun yung mga medyo friends ko. Yung mga adults, hanggang tingin lang, nakatingin lang. So may aso dun. Sabi ko, ano may aso, parang nakakulong din siya. Kasi nandun lang siya sa terrace. O sa terrace lang siya, mag-isa. Sobrang sad niya. So, nadalaw ko siya from afar. So today, to check out ko din yung street na yun para makita ko in person. Kasi pag nakatingin ka from above, di ba, nandun ka sa selda mo, titingin sa baba. Iba yung tingin mo most likely from below. Gusto ko makita yun. Gusto ko makita yung window ng cell. Tapos mag-hi na rin ako sa mga tao. OMG, I was here for like nearly 5 years. Imagine how crazy. Definitely, my gosh, no to drugs talaga. Never liked it, never cared for it.
Never. Yeah, always educate yourself. Hi, sir. Sobrang weird. Hi. Oh, that's first the ladies. Ano to? Face mask. You want ba? No, for papaganda. Yeah. Sige, yan natin to sa loob. And then this one naman, it's all lens. This entire thing. Oh my gosh, from below. Oh my gulay. So this is the jail area. Oh my gosh, they covered the windows, guys. Yeah. So that's the window over there that I would always, you know, look out to. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Just a little me returning back to where I came from for quite some time. So, imagine nyo, yung little na na-send namin, that actually is a big deal for people that are locked up inside with not much of anything really. It's so deprived as in inside. Like, konti lang talaga yung meron sila sa loob. Kaya to be able to contribute from the outside, malaking bagay na yun. So, again, if you guys want to donate anything, I could be the bridge to, from you guys to any jails here in the Philippines. I'll take the job because I really want to make people inside happy. So, alam ko talaga yung feeling eh. I remember there was one time na nakakuha kami ng makeup. Makeup first time, makeup! Oh my gosh! Although, nakasulat doon na expired na siya. Kaka-expire pa lang. So, hindi pa yun sira. Okay, go. It still works. I finally, you know, got to experience things like that. Tumutuwa kami. Kasi nga, sobrang hirap na. Konti lang talaga yung mga pangpaganda nila sa loob, choices ng pagkain. So, every single thing na you can contribute there, talagang nakakatuwa. If you guys have excess or maybe you're from a business that want to help others, then that would be amazing. You can do toiletries, makeup, mga whitening soap. Anong trip nila yun eh? Oo, nagpapaganda yung mga tao. Then syempre, parang you're like in waiting inside. So you might as well improve yourself physically. And also you could do mentally, like you can help them out by giving books, musical instruments, a lot of different things. Like even a comb or a brush or basta yung mga simple things na ganon would really make people smile inside. My email is karenbordadorph@gmail.com. Don't hesitate to email me. Also, you can like my page and send also there, facebook.com/KarenBordadorOfficial. I read the messages there. People get gulat na, is this Karen? Yes, it's me. Ang dami kasi din nagsisend sa akin ng mga messages of mga experiences nila kasi madami din nakulong na hindi makashare ng story nila because nobody can relate to them. Feeling nila. But there's so many of us and you don't have to be ashamed. So if you want to make kwento, go ahead. I'm here to listen to all of you. Thank you so much everyone for supporting me all throughout. I hope you guys also can subscribe. Hindi lang manood but subscribe to it would really help me. Don't forget to like and comment below because in the first 2 hours, I will be replying to all of them. Actually, I normally reply naman. Kaya, lalo na if, you know, these are comments that I can relate to. So, thank you. And if you want me to share more things, post it then para I know what part of my experience there you'd like to know. Because oh my gosh, you know how much diaries I have? You know, the time I stayed there, I have like a mountain of diaries. I have so much stories to share. So I'm gonna do it per video. Bahala na si Lord. So yeah, I'll see you again on the next one. Thank you everyone. Oh, by the way, check me out on TikTok.